Iniurong sa Miyerkules, February 4 ang botohan ng House Committee on Justice sa sufficiency in substance o kung sapat ba ang batayang nilalaman ng unang impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon sa committee chairperson na si Batangas Representative Jervil Luistro, kailangang bigyan ng panahon ng mga miyembro na suriin ng mga komento at opinyon na lumutang ngayong Martes. Ang balitang A to Z ni Kim Salinas. Ipinagpatuloy ngayong Martes ng House Committee on Justice ang deliberasyon sa unang impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na inihain noong January 19 ni Attorney Andre De Jesus. Iginiit na nag-endorso ng impeachment complaint na si Pusong Pinoy Party List Representative Journey Jet Nisay na malinaw ang grounds for impeachment na graft and corruption, culpable violation of the Constitution at betrayal of public trust. Base dito, graft is the fraudulent obtaining of public money unlawfully by the corruption of public officers. It also refers to advantage or personal gain received because of the peculiar position. Kasama sa batayan ng naturang reklamo ang umano'y kabiguan ng Independent Commission for Infrastructure na mapanagot ang mga sangkot sa flood control anomalies. Bigla na lamang natapos umano ang layunin ng ICI pagkatapos lumutang ang pangalan ng Pangulo na siya umano ang may utos ng lahat. Partikular na ang pag-deliver sa kanya ng mga quote-unquote basura. Nauna nang lumabas sa balita si Nisay ng pangalanan siya ng ICI bilang isa sa 8 umano'y congressman contractors o contractors na inirekomenda sa ombudsman na kasuhan ng graft kaugnay sa flood control scandal. Si Nisay ay may-ari ng JVN Construction and Trading. Matapos ang manifestation ni Nisay, agad na nagmosyon si mamamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima. I move to exclude the determination of the authenticity of the annexes, the records as attached to the complaint, at this stage of the proceedings, which is the determination of sufficiency in substance. Nais ni De Lima na huwag munang isama sa deliberasyon sa sufficiency in substance ang pagtukoy kung authentic ba ang attachment na nakapaloob sa unang impeachment complaint. Tinutulan ito ng ilang mambabatas. Dapat kapag may recital of facts, ang naka-attach dito ay mga dokumento na may probative value naman for proper hearing, para hindi hausaw o haka-haka lang ang recital of facts. Dahil hindi magkasundo ang mga kongresista, idinaan ito sa botohan. With 21 in favor of the motion and 24 against the motion, the chair declares not to exclude the authenticity of the attachment in the determination of sufficiency in substance. So ruled. Bigo ang mosyon ni De Lima. Sa haba ng diskusyon, hindi pa napagbotohan kung wasto ba ang nilalaman o sufficient in substance ang unang impeachment complaint. We suspended the voting on the sufficiency of substance because we wanted to give time to the justice members to think them over, all the discussions that we had today, before they vote tomorrow afternoon. Iniusog ang botohan sa sufficiency in substance sa Miyerkules. Gayon din ang deliberasyon sa ikalawang impeachment complaint laban sa Pangulo na inendorso naman ng Makabayan Bloc. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas.